Ito mga farmer yan Chinese high quality green vegetable seed pak choy. Ito sana naman ito seeds dahon ng sibuyas. Ang dami pala. Ayan. So ayan, dalawang plat ito at ito. Nasaan na ba ito? Uy, sarap ng ganitong oras mga farmer, magmuni-muni sa harap. Ayan ang ating fish pan habang nagpapakain. Ang lalaki na ng red tilapia. Grabe, nakakaaliw kasi kitang-kita niya po yung paglaki, pero hindi yan ang ating siningit ko lang kasi dito lang po tayo nag-intro. Yung mga ayungin na andyan din yan umiikot, kaya lang itim, hindi niya po gaano makita. So ayan, ang tataba ng ating red tilapia mga farmer. Actually hindi sila red may pink, minsan may itim-itim na konti, may orange, may parang maya-maya naman talaga. So ganun lang, mamaya iikot yan, kakain. Tapos yung mga malalayo din na andoon pagpasyal dito, sana may pagkain silang nakakain. Kaya nakababad lang po yan. Ayan, tayo naman ay iikot dahil anong oras na ba kami natapos? Ewan ko kung natapos nila Dexter itong ginagawa nila. Sabi ko gayahin yung pagkakagawa ni Jay kasi malinis Tatawa ako kahapon, inaasar ko hindi pa nila natapos May duckweed ito. Linubog ko nga pala sa umulan kagabi mga farmer, pero hindi ko po alam kung ganda ng ating wow, sarap manalbos tapos ano lang diba, sarap. So ito hindi ko pa po alam kung anong magandang itanim dito. Yan, nag-iisipan ko yung luya, medyo matagalan po tayo. Nag-iba ang kulay nito. Ayan So naisip namin, sabi ko kay Chichi, kasi po yung kitchen natin medyo masikip pa hindi, ang hirap So yung mga tatanim ko ibebenta na lang nila pagka sobra-sobra, gaya po nitong ating kangkong, pwede po nilang i-alok doon para at least natututo naman magtinda yung mga bata. So ayun mga farmer, kagaya niyan bukas pwede nating ibenta ito. Maganda naman ito kasi ang dami na tignan nyo naman, ano na para makapag-replant tayo. Tapos next week pwede na naman yung kabila na yun. Ito na nga, inulan na talagang kailangan na pong i-harvest ito. So pwede nating i-alok ito bundle. Ayan. Tapos mustasa, tingnan nyo naman, medyo siksikan. Sa susunod nating gagawin, medyo malalaki na po yung distansya para hindi na nagsisikuhan, pero magsisikuhan pa rin. At eto si bok choy, wala na, may mga tumubo, may re-replant na lang uli, na anuhin na lang po natin uli yan. Ayun, may gumanda tingnan natin yung ilang pirasong gumanda, pero magtatanim din uli ako doon. Tingnan natin, hindi ako din naman pong mag give up. Ayan na, so tumubo na po yung iba. So hindi, sabi ko nga hindi pantay tingnan nyo ito ito mga 10 days lang pwede na naman yan. Ito hindi na natin inisprehan, mga pa-harvest na yan. Magpalagay na naman ako. Ito yung sinasabi ko, old habits. Ayan yung plastic ganun. All habits. So ito bala ko na din paano ang plan nito. Maganda mag-replant na tayo dahil patapos na yung kanilang time frame. Ayan,
Ganitong oras ang masarap maghalaman, mga ka-farmer. Mga 7 o'clock, 6 o'clock, pagliwanag. Kaya lang, ako naghihintay na lang po ako sa aking mga estudyante. Dahil tayo po ay mag-ano na naman, maghahatid syempre. So, ganun talaga ang ating role. Oy, tingnan natin mga farmer. Ang payatot naman ng ating radish, pero ganun talaga. Ganun talaga. Pero at least may laman po mga farmer yan. Oh. So, pwede tayong sa susunod magpo-potassium tayo. Tingnan natin kung may difference. Saka ang ilalagay ko palang radish dito is Korean radish. Pwede siguro dito o pwede din doon. Kaya lang walang sunlight, ano. Inaalala natin dyan yung sunlight. Natakpan po kasi ng mangga. Kaya yung mga ilalagay natin dyan na tanim, pwede naman na tawag dito yung may nag-comment pala, nanggigitata daw ang aking kuko. Pasensya na po kasi kinakalkal ko yung yung aking pati kuko nakikita, no. So ayan, minsan di ba papakita ko madumi yung aking kuko dahil kinakalkal ko po yung, minsan kinakamay ko lang yung mga inaano natin, ano. Hindi naman tayo maarte. Wala naman. Kaya papapedicure pa ba ako, di ba? Manicure ba yun? Oo. So ayun lang. Ano, pinag-iisipan ko kung luya, kasi kung luya naman parang masyado pong matagal di ba? Matagal. Tingnan natin kung po pwede yung onion ano diyan, leeks, kung gaganda. At mukhang pag nag-click po yung onion leeks natin, yung dahon ng sibuyas, yung bunching onions na tinatawag, baka po mag-add pa ako ng ano, hahanap kami ng pwesto para hindi na tayo bibili. Yun, medyo makakat natin yung costing. At the same time may libangan ka, may, alam mo, may iniikutan. So hitting 2 birds or even 3 birds tayo. Tapos sa dahon ng yung mga sili at yung mga pangpakbit. Tagal kung ano, kaya lang 1 linggo na naman ang nakalipas mga ka-farmer at wala na namang nangyari. So hirap ihanap ng schedule kasi syempre yung mga boys may day off sa weekend. Tapos mayroon pang mga tinatapos, may mga side duty sa kusina. Kagaya ngayon, preparation na naman kami para bukas. So mahirap isingit. Kung si Kongkong wala, mahirap po, mag-isa lang siya. Hindi niya kakayanin. So kailangan talaga mag full force tayo. Linis at ayun, tanim nga ng mga gulay. Okay, mga kalapate, nakakalabas yung iba. Ayan. So pwede naman tayo magparonda pala. So ayan mga farmer, ang oras na ba? 7:10, 7:30, alis na naman kami. Mamaya na tayo magtatanim. At ang itatanim natin ay ano ba? Meron ako dyan na hinihintay ko yung onion leeks pala. Yun, onion leeks, parating na po ngayon. According to to Shopee. Out of the layout. Kagabi kasi pero nakalagay kasi ang galing ng kalapati ko ayun, tataas ng lipad ano kasi ang delivery date ngayon schedule, ayan yung ating talong na bilog, ayan parating na rin. Tapos fertilizer pa rin natin yan mga farmer. At yun, kailangan na rin ma-sprayan yung talong doon, daming kalaban. Ako na kaya ang mag-i-spray. At makakulang ang timpla ni Kongkong. Gusto ko patay pati halaman. Hindi naman. Pagparonda na muna ako at masarap lumipad ngayon, sabi na aking mga ibon. Ay! Yan, akyat tayo dito mga farmer. Yan, ating mga ibon. Nakakatawa naman. Ang ganda ng ginagawa natin na tawag dito, yung ginagawa ko pong dinadagdag sa inumin nila. Kasi ngayong umuulan, yan po ang problema ngayon. Kahit sa manok, sa mga kalapate, mga birds po, especially yung yung pagtag-ulan, yung sipon-sipon po nila, yung halak-halak,
yung resistensya ba humihina. Pero so far, awan ng Diyos, okay pa naman po sila. At malakas naman po yung resistensya kasi pag hinawakan nyo makikita nyo pumupulbos yung mga balahibo. Maganda yung ano nila, kain. So wala pong mga nagkakasakit-sakit. So ayun lang, araw-araw hinahaluan ko yung inumin nila ng ganon. Oregano, luyang dilaw, malunggay, and ano pa yung isa? Meron pang isa eh, 4 yan. Bawang, mga farmer. So ayun, merong isa doon lumilipad oh. Kulimlim daw ngayon. Yung iba mataas yung lipad nila. Ayan. Huwag muna kayong pumasok. Mag-ano na muna kayo, magpapawis. Sabi ko para naman makapagkarera tayo. Yung training po kasi ang nagiging problema. Hindi naman po tayo pwedeng sumabak na sasali na hindi tayo makapag self-train do. Yung tinatawag self-toss na palayo ng palayo, makakapagpalipad ka kunyari bandang kung norte yung karerang sasalihan mo, syempre sasanayin mo sila sa north. So hanggang kahit man lang Pangasinan o dulo ng Pangasinan bago mag Ilocos, halfway pwede ka magpakawala. Pero kung gusto mo talaga na extreme, after mong ilang beses pakawalan doon sa halfway na iyon, balik-balik lang daw eh. So ilayo mo na naman siya, bahala na. Yun nga lang, kailangan lakasan ng loob, matira matibay. Pero kung sa self-toss makapagpauwi ka sa mas malayo, mas maganda. Syempre yung kalapati mo mas kabisado niya na yung ruta. So ganun lang naman po ang pag-ano. Kaya lang talagang bukod sa gastos, time ang ano mo ang kailangan. So ang ganda ng mga nyug natin, ganda pala dito oh. Grabe. Yung isa lang na yun, oh, medyo nag-rat yung ano niya, yung dahon, pero yung sumunod okay naman na po. Yung isang to. Ito namatay yung diyan, dalawa ata namatay. So dito ang ganda na oh. Yan ang inaalagaan natin kasi yan sa mga pangarap ko mga farmer, hindi na bibili ng nyug. Di ba? May maiinom kang buko, juice, napakasarap. Ay! Ayan. Ang mahal po ng onion leeks mga ka-farmer. Balikan natin tong asan na ba si Kongkong? Ay, napo po itong anak. Kanina na andun sa loft, nakarating. Tingnan mo, nakatakas na naman, oh. Ang hirap po talaga itong ganitong edad. 2 years old. Oh. Nakapaalang yan, oh. Tingnan niyo, oh. Ay. Bata. Sarap yan. Ayan, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, magtatanim na lang tayo ng marami. Sina Chichi, turuan natin magnegosyo. At the same time, maibalik man lang yung kahit pang, 'di ba? Yung gastos natin sa mga lupa, sa ano, 'di ba? Oy, dito ka. Choy choy. So ayan, isakay mo na nga yan, Sal. Tara. So ito, ako'y magtatanim na po ng radish at ano pa ba ang pwedeng itanim? Kasi yung kangkong, sabihin natin 20 days, maximum 3 weeks po, harvest na yan. So pwede naman tayo magdagdag kung maging maganda ang feedback po ng pagbenta ng mga bata, di okay na tayo. So ayun, tapos gagamitan na lang po natin to ng ano, ng mga mas safe na pang spray. Subukan na natin yung ano ba, yung baking soda with vinegar. Ayan, subukan natin para ano, para safe na. Tapos ayan po, nag-spray ako dito ng fish amino acid kagabi. Tapos sakto inulan naman siya, pero naandyan na yan, nasip-sip na po yan. At ang kinaganda, umaraw ng kaunti, talagang boom na naman yan. Yung ating ano doon, mustasa, matindi, makapagod. Si Kongkong pitas-pitas lang ano ayan, tapos na po sila dito. At ako naman, it's my time na para mag tanim uli.
Subukan natin to mga farmer. Yan, oh. Chinese high quality green vegetable seed, pak choy. Ito sana naman ay tumubo. Made in China na naman to. Ito condor, local, may ano to, local po ito. So pak choy, subukan natin dito. Ito dito sa kaya lang kailangan po natin ng magandang preparation. Ayan, preparasyon na natin kasi yung pwesto po nitong ating radish. So ayan, gaganyanin na natin at pwede tayong medyo ng kaunti kasi medyo medyo malalaki po ang spacing yan. So dito tayo hukay ganyan. Tayo magpapatubo ganyan na. Hindi ko nagaganunin kasi pero dapat medyo muna. Ayan farmer ha. Imagine niyo lang po yung kanya-kanyang diskarte yan ha. Hindi ko sinasabing gawin nyo ito, pero kung nakita nyo effective, pwede nyo gayahin, di ba? Kasi sigurado marami na naman pong magko-comment, ba't ganyan, di ba? So iba-iba kanya-kanyang paraan. Nakita nyo naman po yung tinanim natin, may na-harvest naman. Ano ba ang goal mo, di ba? Makapag-harvest. Tsaka hindi po ito pang pang professional na yung pang garden lang. Ayun, no? Ito po yung buto niya. So okay na rin. Teka, ayusin ko po muna, no? Gawa lang po muna ako ng mga holes. Dalawa dito, dalawa doon. Gagawa lang muna ako papunta doon para medyo hindi maganda ang lupa natin, mga farmer tingin ko. Pero subukan natin dito. Ito po ay partly shaded na lupa. At tingnan natin kung uobra dito. Ganyan lang. Ayan, huwag kayong mag-garden kung takot kayong umawak ng mga manure na yan. At lalo na kung dry manure na yan. Railing na sa taas. Wag na muna. So ayan, hindi man po napantay ng gaano, pero at least meron po silang medyo maluwag na spacing kasi lumalaki yung dahon. So ito, ginawa ko na ng ganyan para habang humahaba po siya ay matatabunan po natin ng lupa. So at least iwas po sa bali, kasi yung nakaraan, yung doon po ang daming nabali kasi humahaba po muna yung tangkay niyan So bago po yan maging strong yung pinakatangkay niya, yung katawan po, it will take mga 2 weeks pa bago siya maging strong talaga, na hindi na kaya ng hangin at ulan. So sensitive pagka medyo maliit pa po, mga 1 week o sabihin mo ng 2 weeks old, sabihin na natin mga ganon, medyo pa yan. Pagka pa 3 weeks na, ayan, medyo okay na, pwede mo nang pakawalan. Pero kung sa ibabaw lang po, kagaya ng ginawa natin, medyo, di ba, tinabunan ko pa po yun. Ito ang gagawin natin, nasa ilalim na siya para mas mabilis na pong tabunan. Yun po yung purpose ko. Pero nasa sa inyo yan kung ano yung way. Malay nyo may makita po kayong mas maganda, di yun ang subukan ninyo. Basta ako ito, mukhang effective naman po sa akin. So ayan, lalagyan lang muna natin, tag-iisa lang sayang ang buto. So ayan, okay na. Mamaya isprayan lang natin to ng insecticide. So kahit tapangan ninyo ng konti, pag sa lupa pa lang naman, okay lang yan, para lang mamatay po yung mga insekto sa lupa, especially mga langgam na pwedeng kumain po sa mga buto. Ayan. So dito bok choy tayo, mga farmer. Yan, subukan natin yung bok choy dito. Ay, sakit sa paa, maghapong na kayo ko, sabi nga nila. So same technique tayo, tingnan natin. Pero ito konti lang po ang natin. At ganun din,
medyo malayo po ang 20 by 20 cm yata ang espasyo ng bok choy eh. So ito experiment, tingnan natin. Pag hindi natin tawag dito, ilalagay natin sa seedling tray. So ayan, ang gagawin ko naman ngayon ay hirap wala tayong hirap nang walang cameraman mga farmer. So ayan, lalagay natin dito sa palad. Ayan. At hindi ko po ibubudbud na ganon, may spacing pa rin. Ang buto niya medyo malaki ng konti sa pechay. Ayan o. So lalagay tayo dyan ng mga 3 piraso para pero isa lang pong ititira natin dyan. Tapos dito naman para magkaroon lang ng baka mamaya hindi tumubo. Medyo mahirap po ang bok choy Shout out pala kay Ate Marisa. Sabi niya baka nga problema mo yung buto. Baka nga sa buto tayo nagkakaproblema. Nasaan na ba yon? Ang hirap. Dito, teka. Ganun po ang gagawin natin. Teka. Ayan. Tandaan naman natin. Direkta na tayo kasi actually mahirap po mag-transplant. Totoo lang. Mas delikado unless asama mo yung ugat. Saan na ba yan? Dito. So yan, 3. Yan, pipiliin natin yan. Hugutin pa rin natin yung iba dyan. Hindi po tayo pwedeng mag-iwan ng okay. Teka, hatiin natin. Dito tayo. Hatiin natin. Ayan, tuloy natin. Hinihintay ko yung dahon ng sibuyas mga farmer na out for delivery na ngayon, pero mamaya pa siguro darating. So ito subukan uli natin. Yung nabili kong una, ang liliit ng buto. Tingnan mo to, malalaki. Para po siyang buto ng dito na lang siguro sa may lilim. Alam ko medyo maselan to dito na lang po. Ayan. Tapos ito, ano pa ba yung teka nga, tingnan natin kung alin ang nataniman ko. Ito okay na. Ayun. So itong dalawa, baka ano pa bang hinihintay natin? Puro dahon na ng sibuyas to. Tapos yun dito, subukan natin sa may dulo. Di kasi naaarawan yun ang kasi talagang kasi meron ako ditong basil tsaka cilantro. Subukan lang natin. Tingnan nyo yung cilantro mga ka-farmer. Peke, walang laman di ko na itatanim to. Walang laman. Wala pong laman. Ampaw. Ito na lang. Ito sweet basil. Pwede naman natin ipatrim yung mangga dito ng konti para magkaroon ng araw. Solusyon natin mga farmer, kasi sayang po yung plat na to. Baka kulangin pa tayo ngayon sa plano natin na sa plat, dahil kung pumatok po yung ating mga Chinese kangkong, yun nga, every Saturday, Sunday pwede tayo mag-alok. So dadagdag tayo ng mga plat pa. Yun po yung ating plano. Ano yan? Ay, uling. Ayan mamimingwit daw siya. Tingnan mo, paano ka mamimingwit? Yun. Mamimingwit daw siya. Ayan, may hawak pa Yun. Pag malaki na, hindi, maliit pa Doon ka muna kay Lolo. Ayun si Lolo baba ka. Ikaw kasi akit ka choy ka Mingwit. Wisit na batang ito. Ito na, dumating na yung hinihintay ko mga ka-farmer. Ayan seeds, dahon ng sibuyas. Ang dami pala. Ayan po mga ka-farmer. Let's see. After 2 weeks, ang bilis lang po ito.
Napakabilis lang nito. At baka 3 weeks lang may mapipilit na tayo. 2 weeks, 3 weeks, basta ganon. Mabilis po ang sibuyas. Kita nyo naman po sa inyong kusina, di ba? Pagka may tumutubo na. So ayun. Kaya lang tingnan natin kung kaya niya ang temperature. So let's get it on. Punta ka na kay Lolo, mamimingwit ka ng isda. Oh, sumisipon ka. Yan mga ka-farmer, binudbud ko na lang dito at ginulo-gulo na lang natin yan. Yan, para so ganyan na lang po ang ginawa natin. Hirap ayan. Bilisan kasi po uulan na. At okay. Sino yan? Ayan. So ayan, dalawang plat, ito at ito. Nasaan na ba? Ito mga farmer. Hindi ko na saan ba? Ito pala ay ano, bok choy. Yan, bok choy. So ito. So okay na, dalawa. Ito sana po ay mag-success tayo dito. Pag nag-success ako dito, nako po, heaven. At tayo ay malaking masasalamat natin sigurado at makakatipid na po tayo. So pwede nating paggawa pa ng plat doon. So December, di ba? Hindi ka kakabahan na biglang taas ang presyo. So ayun, at least meron na po tayong mapagtatamnan. Dahil ngayon ko din lang naisip na gawin itong mga plat na ito, di ba? Timely. Tinakpan ko na. Hindi ko alam kung tama ito, pero marami ako nakitang langgam. So magi-spray po tayo ng fish amino acid with lason combine. Sasamahin na natin yan, wala namang kaso yan. So fish amino acid para may ng konti, may masisip-sip sila. At burdan, wala na pala akong burdan konti na lang, maabot pa naman yan. Naabot pa naman yung burdan natin. Ayun, may mga langgam dami. Uy, ulan, wag muna. Let me finish. Ay. Dito ba? Hanggang dito ako kasi may basil tayo, tsaka yung coriander wala. Negative. Ay, coriander. Cilantro ba? Cilantro. Negative po tayo. Pangit ng buto. Ay, talaga naman ang kulit mo. Isit ka. Nakakainis mga asong ito. Sinita ko na sila kanina dito, si Shadow naglaro dyan. Nilata na naman dito yung diesel. Dahil pa namang magandang talbos. Kulit. Ayan na. So hinalo ko na. Ako po ay nag shortcut, insecticide at fish amino. Okay lang yan kasi buto pa lang naman siya. So ayos lang na. Buto pa lang. Paka-importante po nun yung insecticide na ini-spray ninyo sa lupa. Kasi yung mga ngain at the same time, diba, yung mga magiging uod, yung mga langgam po number 1 ang mga langgam. Ito bok choy, so we will see. Medyo late po siyang mag-germinate compare sa medyo malalaki ang ating agwat. So compare po sa pechay at mustasa, napakabilis lang. Ayan, isprehan na din natin yung, diba, inuna ko lang po kung nasaan yung buto, kasi yun doon ako nag-concentrate na mas maraming
Syempre liquid. Ayan, ito ulitin na lang natin, ubusin na natin to. Hindi naman natin pwedeng i-spray. Oh, yung bulate medyo doon ka kasi sa ilalim. Ayan. Sana yung sibuyas ano, tsagain natin. Kung kailangan na lagyan po ng net pagka sobrang init, lalagay tayo. Pero pag inisip mo, bakit sa Nueva Ecija napakainit yung sibuyas, di ba? Yun ang iniisip natin. Halos magkamag-anak lang naman sila. Yun lang. Malalaman natin. Pero kasi karamihan ito sa malamig na lugar nila tinatanim eh. Sa Cebu marami po, sa mga bulubunduking lugar marami na nagtatanim nito sa Cebu. Sa Ormoc, ganyan, sa parting Visayas, kasi mahilig po sila sa onion leeks. Makikita nyo po, napakalakas po nilang gumamit ng onion leeks sa Visayas, kasi yung mga sabaw po nila doon hindi po nawawala yung dahon ng sibuyas. Ayan o, tingnan natin ito, tapusin na natin. Tapos yung talbos lagyan na rin natin, kasi may nakikita na naman po ako. Sabi ko nga, hindi pa naman tayo kukuha. May mga bumubutas eh, no? Mga lumilipad-lipad, plus yung mga uod, plus yung aso, buwisit, di ba? Kita nyo naman yung mga aso, napakababait. Napakabait. So ayan mga ka-farmer, dyan po nagtatapos ang ating vlog ngayon. At hopefully ay especially the onion leeks po ay magano tayo, yung onion leeks natin mag-survive. Sana naman makasurvive yung onion leeks natin. So yun po yung sisikapan natin ngayon. Dun ang focus natin. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.